Isang kasal sa loob ng kwarto ng ospital habang ang nobya ay paralisado at walang kakayahang sumigaw. Habang nagpipiyesta ang kanyang pamilya sa yaman niya, nakakulong siya sa sariling katawan. Pirmahan mo, kundi mamamatay ang ina mo. Bulong ng kanyang malupit na lola sa pekeng asawa. Ngunit hindi nila alam, gising ang diwa niya. Babangon siya mula sa impyerno. Ngunit paano lalaban ng isang babaeng ni hindi maigalaw ang mga daliri? Huwag kang maginarte, Lorenzo. Wala na siyang silbi. Isang lantang gulay na lamang ang babaeng yan na naghihintay ng tamang oras para mamatay. Pirmahan mo na ang marriage certificate at baka sakaling patuloy pang mabuhay ang nanay mo. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa dibdib ni Talia. Wala siyang kakayahang sumigaw. Wala siyang kakayahang umiyak. Nakahiga lamang siya sa malamig na kama ng ospital, nakatitig sa puting kisame habang ang kanyang sariling katawan ay mistulang isang masikip at madilim na kabaong. Naririnig niya ang lahat. Nararamdaman niya ang magaspang na tela ng hospital gown na suot niya, na napakalayo sa marangyang trahe de boda na pinang-arap niya noong bata pa siya. Sa loob ng 30 taon, inialay niya ang kanyang dugo at pawis para sa imperyo ng mga Villarreal. Naniwala siya sa utang na loob. Naniwala siya ng pamilya ang kanyang nag-iisang kakampi. Ngunit ngayon, habang siya ay nakakulong sa kondisyong hindi maigalaw kahit ang dulo ng kanyang daliri, ang pamilyang pinaglingkuran niya ay nagdiriwang sa ibabaw ng kanyang naghihingalong katawan. Isang matapang at mamahaling pabango ang pumuno sa hangin. Pamilyar ang amoy na yon kay Talia. Ito ang pabangong laging suot ng kanyang lola Imelda tuwing yayakapin siya nito sa harap ng mga camera upang ipakita sa buong bansa kung gaano nila kamahal ang naulilang apo. Ngunit ngayon, ang halimuyak na iyon ay umaamoy na parang kamatayan. Make it quick, Lola. Baka dumating na ang mga reporter sa baba. Naiinip na wika ni Beatrice. Naramdaman ni Talia ang pamilyar na haplos ng kanyang pinsan. Ngunit hindi ito haplos ng pagmamahal. Walang pasabing hinablot ni Beatrice ang walang buhay na kamay ni Talia. Ang matutulis na kuko ni Beatrice ay mariing bumaon sa maputlang balat ng kanyang pulso. Nag-apoy ang lalamunan ni Talia sa matinding galit at kawalan ng magagawa. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay. Gusto niyang sampalin ng nakanghite mukha ng pinsan na nagtraidor sa kanya. Subalit nanatiling tuwid at walang reaksyon ang kanyang mga braso. Dahan-dahan naman, Beatrice, malamig na utos ni Doña Imelda. Siguraduhin mong malinaw ang thumb mark niya. Ayokong magkaproblema tayo sa mga abogado bukas. Of course, Lola. Sayang naman ang huling ambag ng mahal nating prinsesa sa pamilya. Ang malamig na tinta ay idiniin sa hinlalaki ni Talia. Pagkatapos, sa pilitang inilapat ni Beatrice ang daliri ng pinsan sa isang makapal na papel. Ang bigat ng kamay ni Beatrice na nakadiin sa kanyang mga buto ay nag-iwan ng kirot. Ngunit mas masakit ang katotohanang pinipirmahan niya ang pagkawala ng lahat ng kanyang karapatan nang hindi man lang nakakabuka ang kanyang mga labi. Ang liwanag mula sa kamera ng telpono ni Beatrice ay sunod-sunod na sumilaw sa mga mata ni Talia. Kinukuhanan nila ng ebidensya ang wad na seremonya. Now, it's your turn, Lorenzo, utos ni Beatrice. Ang boses nito ay puno ng pagmamalaki at pangaalipusta. Pirmahan mo na, at nang matapos na ang kahibangang ito, isang mabigat na buntong hininga ang namayani sa silid. Naramdaman ni Talia ang paglapit ng isang lalaki. Iba ang amoy nito. Walang bahid ng mamahaling pabango, kundi amoy ng pinaghalong pawis, alikabok at murang sabon. Paano kung malaman ng mga awtoridad na pinilit niyo lang ang taong ito? Ang boses ng lalaking tinatawag nilang Lorenzo ay malalim, nanginginig sa pinipigilang galit. Hindi siya makapagsalita. Wala siyang kalaban-laban. Isang mapaklang tawa ang pinakawalan ni Doña Imelda. Awtoridad? Lorenzo,
Ako ang nagpapakain sa mga autoridad na sinasabi mo. Na yon, kung gusto mong masiguradong may babalikan ka pang buhay na ina sa kabilang ward, kunin mo ang ballpen na yan at isulat mo ang pangalan mo. Gusto sanang ibulong ni Talia sa lalaki na tumakbo na ito, na huwag itong magpagamit sa mga demyonyong nakapaligid sa kanila. Ngunit ang kanyang mga labi ay nanatiling selyado. Narinig ni Talia ang mabilis at marahas na pagkuskos ng bulpen sa papel. Pinirmahan ng lalaki ang kasunduan sa demonyo. Matapos yon, narinig niya ang kakaibang pagtiklop ng papel. Pilit na tiniklop ng lalaki ang marriage certificate ng gitna bago ito ibigay kay Beatrice. Tila may nililikhang maliit na palatandaan. "Good boy," nakangiting sabi ni Doña Imelda. "Mula ngayon, ikaw ang mapagmahal na asawa na mag-aalaga sa kanya. Ililipat natin siya sa mansyon bukas. Ayoko siyang manatili sa ospital na ito kung saan maraming pwedeng makialam." Bumilis ang kabog ng dibdib ni Talia. Ang mansyon! Iuuwi nila siya sa bahay kung saan walang makakakita, walang makakarinig at walang makakatulong sa kanya. Doon nila siya unti-unting papatayin sa loob ng kanyang gintong hawla. "Let's go, Lola. Hinhintay na tayo sa press conference," yaya ni Beatrice. Ang mga yabag ng kanilang mga sapatos ay unti-unting lumayo na sinundan ng mabigat na pagsara ng pinto ng ospital. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ito ay uri ng katahimikan na nakakabingi. Naiwan si Talia kasama ang lalaking hindi niya kilala. Ang lalaking binili ng kanyang pamilya upang maging tagapag-alaga ng kanyang puntod. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang aksidente, ang matinding pader ng kanyang emosyon ay gumuho. Ang init ng isang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyang kumawala. Tahimik itong gumapang mula sa gilid ng kanyang mata, bumaybay sa kanyang malamig na pisngi at nahulog sa puting unan. Ito lamang ang kaisa-isang bagay na kinaya niyang gawin. Ang mga yabag ng lalaki ay dahan-dahang lumapit sa kanyang paanan. Huminto ito sa gilid ng kanyang kama. Naramdaman ni Talia ang presensya nito na nakatitig sa kanyang muka. Akmang tatalikod na sana ang lalaki na mapansin nito ang basang landas ng luha sa pisingi ng dalaga. Ang kamay ni Leandro na magaspang dahil sa trabaho sa palengke at konstruksyon ay unti-unting umangat. Tila nag-aalangang hawakan ang mukha ng babaeng itinuring na lantang gulay ng sarili nitong pamilya. Huminto ang kanyang mga daliri 1 pulgada mula sa balat ni Talia. Bumaba ang tingin ng lalaki, direkta sa mga mata ni Talia na hindi kumukurap, ngunit puno ng nag-uumapaw na pagdurusa. "Gising ka ba?" Bulong ni Leandro. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkabigla. Hindi makasagot si Talia. Ngunit sa loob ng kanyang nawasak na isipan, isang tanong ang patuloy na umaalingaw na. Paano lalaban ng isang kaluluwang nakakulong sa sariling bangkay? Nabulag si Talia sa sunod-sunod na kislap ng mga kamera nang ilabas ang kanyang stretcher mula sa ambulansya. Naririnig niya ang teking paghikbi ng kanyang lola Imelda sa harap ng mga mamamahayag, nagbibitiw ng mga salitang puno ng kasinungalingan habang pinupunasan ng mga matang walang luha. Ayon sa matanda, iuwi na raw ang mahal niyang apo sa mansyon upang makapiling ang pamilya sa kanyang mga huling sandali at mabigyan ng pinakamataas na uri ng pag-aalaga. Subalit alang ni Talia ang totoo. Ipinapasok lamang siya sa mas malaking kabaom na gawa sa ginto. Nang tuluyang sumara ang mabibigat na pintuan ng mansyong Villarreal, naglaho ang lahat ng pagkukunyari. Wala ng mga mamamahayag na kailangang aliwin. Wala ng mga simpatyang kailangang hingin. Dinala siya sa kanyang sariling kwarto, ngunit hindi na niya ito makilala. Ang mga binta ng dati ay nagpapasok ng mainit na sinag ng araw, ay mahigpit na tinakpan ng makakapal at maiitim na kurtina. Wala na ang amoy ng mga sariwang bulaklak na paborito niya. Napalitan ito ng malamig na amoy ng gamot, alikabok at naaagnas na pag-asa. Iniwan siya roon ng mga nagbuhat sa kanya na parang isang sirang manika na tinambak sa bodega at kinalimutan.
Hindi nagtagal ay naramdaman niya ang presensya ng isang tao. Ang amoy ng matapang na kape at mamahaling lipstick ay sapat na upang makilala niya kung sino ang pumasok. "Look at you, my dear cousin," panunuya ni Beatrice. Ang boses nito ay pabulong ngunit kasing talim ng patalim. "The great Talia Villarreal, ang tagapagmana, ang magaling na arkitekto na laging pabida. Nayon, nakahiga ka na lang dyan sa sarili mong ihi at laway? You're pathetic. Wala ka ng silbi sa pamilyang ito." Naramdaman ni Talia ang mainit na hininga ni Beatrice malapit sa kanyang tainga. Ang bawat salitang binibitawan nito ay lason na unti-unting sumisira sa kanyang isipan. Sanay si Beatrice na baliktarin ang katotohanan. Pinapaniwala siyang siya ang may kasalanan ng lahat, napabigat lamang siya at nararapat lamang ang sinapit niya dahil sa kanyang pagiging makasarili. Biglang bumaba ang kamay ni Beatrice sa walang lakas na braso ni Talia. Walang pag-aalin lang ang kinurot nito nang madiin ang malambot na balat ng dalaga. Nabaon ang matutulis na kuko ni Beatrice sa laman ni Talia hanggang sa mamilipit ang mga ugat sa ilalim nito. Isang nakakabinging sigaw ang pinakawala ni Talia sa loob ng kanyang utak. Nagmamakaawa ang kanyang diwa, sumisigaw ng sakit at tulong. Ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling walang kibo. Gusto niyang umiyak upang mabawasan ang hapdi. Ngunit kahit ang sarili niyang luha ay tila naubos na sa sobrang takot. Bumitaw lamang si Beatrice nang tumunog ang telpong o nito sa loob ng mamahaling bag. Mabilis na sinagot ng pinsan ang tawag at ang boses nito ay naging kalmado at nagmamadali. "Yes, Dr. X. Nayos ko na ang lahat dito. Just prepare the new dosage. Tayo na ang bahala kung kailan siya tuluyang mamamaalam." Pagkatapos ibaba ang tawag, akmang susugatan muli ni Beatrice ang braso ni Talia nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Leandro, bitbit ang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na tuwalya. Mabilis na nagbago ang anyo ni Beatrice. Ang mukha nitong kanina ay tila demonyong nasisiyahan sa pagpapahirap ay biglang naging maamo at puno ng pag-aalala. "Sige na, Lorenzo. Iwan ko muna kayo ng asawa mo. Siguraduhin mong napupunasan siya ng maayos." Malambing nitong utos bago naglakad palabas, ang balakang ay umiindayog ng may pagmamalaki. Nang tuluyang makaalis ang babae, ibinaba ni Leandro ang palanggana sa maliit na lamesa. Lumapit siya sa kama at napatingin sa braso ni Talia. Ang kanyang panga ay mariing nagtiim. Isang sariwa at nangingitim na pasa ang nakaukit sa maputing balat ng dalaga, may kasama pang maliliit na kalmot na nagsisimulang magdugo. Sa halip na magsalita, marahang hinawakan ni Leandro ang dulo ng kumot. Dahan-dahan na may kasamang labis na pag-iingat na tila bahawak niya ang isang babasaging baso, itinabing niya ang kumot upang itago at protektahan ang pasa mula sa malamig na hangin. Ang kanyang mga mata na kanina ay kalmado ay napalitan ng isang madilim at nag-aapoy na paninindigan. Tiningnan niya ng malalim ang mukha ni Talia bago mabilis na naglakad patungo sa pinto. Sakto namang pabalik si Beatrice, nakangiti at tila may naiwan itong gamit. Bago pa man makahakbang papasok ang pinsan, hinarangan na ni Leandro ang hamba ng pinto. Ang titig niya ay kasing lamig ng yelo na tumagos sa kaluluwa ng mapagpanggap na babae. "Ako na ang mag-aalaga sa asawa ko. Walang pwedeng pumasok." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Isinara ni Leandro ang mabigat na pintuan ng buong lakas at agad na inikot ang kandado mula sa loob. Ang matunog na paglapat ng metal ay umalingaw-ngaw sa buong silid, nag-iiwan ng isang matibay na pangako ng proteksyon sa gitna ng impyerno. Bumabalot ang malalim na katahimikan sa loob ng kwarto. Ang tanging sumisira sa karimlan ay ang malamlam na ilaw mula sa makinang nagbabantay sa pintig ng puso ni Talia. Madaling araw na, ngunit hindi magawang ipikit ni Leandro ang kanyang mga mata. Hawak niya ang isang maliit na tuwalya na ibinabad sa maligamgam na tubig. Pigil ang hininga,
Maingat niyang pinunasan ang maputlang mukha ng babaeng nasa kanyang harapan. Lahat kayong mga mayayaman, akala niyo mabibili niyo ang kaluluwa ng bawat tao. Pabulong na himutok ni Leandro habang nililinis ang mga bakas niyang luha sa pisingin ni Talia. Gagamitin niyo ang mga mahihirap tapos itatapon. Ang lola mo, ang pinsan mo, ganyan silang lahat. Lalo na ang tito mong si Augusto na siyang nagmamanipula ng mga proyekto niyo ngayon. Sa sandaling binikas niya ang pangalang Augusto, nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng kwarto. Ang payapang kurba ng mga linya sa screen ng monitor ay biglang tumalon at nagkagulo. Ang ritmo ng pagtibok ng puso ni Talia ay naging marahas at nagmamadali. Na tila ba may isang halimaw na pumasok sa silid? Napatigil si Leandro. Ang kanyang kamay na may hawak na tuwalya ay nanigas sa ere. Mabilis niyang ibinaling ang kanyang paningin mula sa makina patungo sa mukha ng dalaga. Wala pa ring galaw ang katawan ni Talia, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita. Ang mga mata nito ay lumaki at nag-iiba-iba ng direksyon, tila isang taong nagpupumiglas mula sa pagkalunod. Nakita ni Leandro ang mahinang paninginig ng isang maliit na ugat sa leeg ng babae dahil sa tindi ng pinipigil nitong emosyon. Isang nakakabaliw na katotohanan ang sumampal sa isipan ni Leandro. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Talia, sapat upang maramdaman ng dalaga ang init ng kanyang paghinga. "Naririnig mo ba ako?" Basag na tanong ng binata. Hindi makasagot si Talia, ngunit ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig ng tuwid sa mga mata ni Leandro, humihingi ng saklolo mula sa isang estranjero. Nanginig ang magaspang na daliri ni Leandro habang marahan, tila ba natatakot na makapanakit, na hinaplos ang basang pilikmata ng dalaga. Sa kakarampot na haplos na yon, naramdaman ni Leandro ang bigat ng impyernong pinagdaraanan ni Talia. Ang malaman na siya ay gising, nakakakita at nakakaramdam habang walang awang pinapahirapan ng sariling pamilya ay isang uri ng torture na mas masahol pa sa kamatayan. Kung naiintindihan mo ang mga sinasabi ko, ipikit mo ang mga mata mo. 2 beses, pakiusap ni Leandro, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon at pag-asa. Tinipon ni Talia ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang manghihinang katawan. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon sa isang layunin. Dahan-dahan, sa gitna ng matinding paghihirap, bumagsak ang kanyang mga talukap. Isang pikit. Muli bumukas ang kanyang mga mata, bago muling sumunod ang pangalawa. 2 pikit. Napasapo si Leandro sa kanyang mukha habang unti-unting napaluhod sa gilid ng kama dahil sa tindi ng gulat at awa. Sa kanyang mabilis na pag-upo, isang lumang susing kinalawang ang nahulog mula sa bulsa ng kanyang suot na jacket at tumama sa malamig na sahig. Hindi na niya pinansin ang pagkahulog ng bagay na yon. Bagamat ang susing ito ay may dalang mabigat na lihim na matagal na niyang itinatago. Muling tumayo si Leandro at inilapit ang kanyang mga labi malapit sa tainga ni Talia. Ang kanyang boses ngayon ay hindi na nagtatanong, kundi nag-aangkin ng isang mapanganib na paninindigan. "Sinong gumawa nito sa'yo? Pamilya mo ba?" Maring ipinikit ni Talia ang kanyang mga mata. Kinatas ang isang mainit na luha mula sa sulok nito bago muling idinilat. Sumunod ang isa pang pagpikit. 2 pikit na puno ng hinagpis. Hindi sinayang ni Leandro ang bawat segundo. Kumuha siya ng isang maliit na papel at ballpen mula sa gilid ng mesa at mabilis na isinulat ang alpabeto. Inilapit niya ang kanyang sarili sa kama. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa dalaga. Naramdaman ni Talia ang mainit at nag-aalalang paghinga ng binata na banayad na humahaplos sa kanyang noo. Magbibigay ng isang pambihirang pakiramdam ng kaligtasan sa gitna ng kanyang bangungot. "Babasahin ko ang mga letra isa-isa," mahinang paliwanag ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nakatutok ng maigi sa mga mata ni Talia. "Pumikit ka ng isang beses kapag narinig mo ang tamang titik para mabuo natin ang pangalan ng taong nanakit sa'yo." Nagsimula siya.
A, B, pumikit si Talia. B, kumpirma ni Leandro at isinulat ang unang titik. Ipinagpatuloy niya ang pagbabanggit. E, pumikit muli ang dalaga. Sunod-sunod, mahinahon ngunit puno ng tensyon ang bawat pagbigkas hanggang sa mabuo ang isang salita na nagdala ng kilabot sa silid. B, E, A, T, R, I, Z. Nang mabasa ni Leandro ang buong pangalan ng pinsan nito, umigting ang kanyang panga. Ang kanyang mga kamao ay otomatikong nagsara ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Naalala niya ang nangingitim na pasa sa braso ni Talia at ang mapanuyang ngiti ni Beatriz kanina. Matagal siyang naniwala na lahat ng mayayaman ay pare-parehong masama at walang kwenta. Ngunit ngayon, malinaw niyang nakikita na ang babaeng nasa harapan niya ay isang kaawa-awang biktima ng sarili nitong kadugo. Dahan-dahang inabot ni Leandro ang malamig na kamay ni Talia. Hindi niya ito pinisil upang hindi makasakit. Sa halip, ay maingat niyang ikinulong ang mga manhid na daliri nito sa loob ng kanyang malalaki at magagaspang na palad. Hindi na kita iiwan mag-isa sa dilim, Talia. Bulong ni Leandro. Ang boses ay nanginginig, ngunit may kaakibat na matibay na paninindigan. Mula ngayon, ako ang magiging mga kamay mo. Ako ang magiging boses mo. Lalaban tayo. Isang marahas na paghampas sa kahoy na pintuan ang bumasag sa kanilang tahimik na kasunduan. Sinundan ito ng boses ni Beatrice mula sa labas, pilit na pinapatamis, ngunit nagtatago ng kamandag. Lorenzo, buksan mo ang pinto! Oras na para sa bitamina ng mahal kong pinsan! Nagkatinginan sina Leandro at Talia. Sa mga mata ng dalaga ay nababakas ang matinding pag-aalala at takot. Binitawan ni Leandro ang kamay ni Talia bago mabilis na naglakad patungo sa pinto upang buksan ito. Pumasok si Beatrice na may dalang isang maliit na silver tray. Nakapatong doon ang isang hiringgilya na puno ng likido. Agad na napansin ni Leandro ang kakaibang kulay ng gamot. Hindi ito malinaw na parang tubig tulad ng mga karaniwang bitamina na ibinibigay sa ospital. Sa halip, ito ay may kulay na malabo at madilaw na tila marumi at mapanganib. Ano yan? Bakit ganyan ang kulay ng gamot na yan? Mabilis na tanong ni Leandro, inilagay ang sarili bilang harang sa pagitan ni Beatrice at ng kama ni Talia. Tinasan siya ng kilay ni Beatrice at mumiti ng mapang-uyam. Excuse me? Naging doktor ka ba bigla, Lorenzo? Ito ang nireseta ni Dr. X para mapabilis ang paggaling niya. Now move, bago pa ako mawala ng pasensya at ipatapon kita pabalik sa esterong pinanggalingan mo. Hindi natinag si Leandro sa pananakot nito. Ngunit mabilis na gumalaw si Beatrice. Ginamit nito ang kanyang braso upang itulak ng malakas ang binata at agad na hinablot ang kamay ni Talia. Eksakto sa parteng may sariwa pang pasa. Napangiwi ang kaluluwa ni Talia sa sakit, ngunit wala siyang kakayahang umiwas. "Huwag mo hawakan ang asawa ko!" Sigaw ni Leandro sabay abot sa braso ni Beatrice upang pigilan ang masamang balak nito. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis at walang pusong galaw, ibinaon ni Beatrice ang matulis na karayom sa manipis na balat ni Talia. Agad na naipush ng babae ang plunger. Nahawakan ni Leandro ang pulso ni Beatriz at sa pilitang hinugot ang hiringgilya, ngunit kalahati na ng malabong likido ang tuluyang dumaloy papasok sa mga ugat ng walang kalaban-laban na dalaga. Ang matulis na karayom na bumaon sa kanyang balat ay nag-iwan ng tila likidong apoy na mabilis na gumapang at sumunog sa mga ugat ni Talia. Hindi pa man nakakabawi si Leandro mula sa pagkabigla, biglang nanginig ang mga kalamnan ng dalaga. Ang makina na nagbabantay sa pintig ng kanyang puso ay nagwala. Naglabas ng mabilis at nakakabahalang ingay ng panganib na pumuno sa buong silid. Sa tinde ng takot at pag-aalab ng galit, buong lakas na itinulak ni Leandro si Beatriz. Tumilapon ang babae at marahas na bumagsak sa malamig na sahig.
How dare you! Matinis na sigaw ni Beatrice habang sapo ang namamagang siko. Agad itong tumayo at matapang na itinuro ang binata, walang pangingiming ginagamit ang kanyang kakayahang baliktarin ang katotohanan. Baliw ka ba, Lorenzo? Gusto mo ba siyang mamatay para makuha mo agad ang pera niya? I was just giving her the vitamins prescribed by the doctor. Wala nang pakialam si Leandro sa mga lason na lumalabas sa bibig nito. Mabilis siyang bumaling kay Talia na ngayon ay may namumiyong malamig na pawis at pilit na humihigop ng hangin. Ginamit ni Leandro ang kanyang karanasan sa mga aksidente sa construction site. Maingat niyang inihilig ang ulo ni Talia upang buksan ang daanan ng hangin nito, habang ang kabilang kamay niya ay banayad na humahagod sa dibdib ng dalaga upang pakalmahin ang nagwawalang puso. Hinga, Talia, nandito lang ako, huminga ka. Pabulong at nanginginig na pag-alo ni Leandro. Hindi niya inalis ang kanyang paningin sa mga mata ng dalaga hanggang sa unti-unting bumagal at naging kalmado muli ang ingay ng makina. Umalis si Beatrice na nag-uumapaw sa inis, ngunit naiwan ng isang nakakapasong tensyon sa loob ng kwarto. Buong magdamag na hindi umalis si Leandro sa tabi ng kama. Hindi niya pinikit ang kanyang mga mata kahit isang segundo. Sa halip, mahigpit niyang kinulong ang malamig at manhid na kamay ni Talia sa kanyang mga palad, tila pinapasa ang init ng kanyang sariling buhay sa nanghihinang katawan ng dalaga. Sa bawat mahinang pag-angat ng dibdib ni Talia, sumasabay ang tahimik na pagdarasal ng lalaking estranjero na nag-alay ng sarili bilang kanyang nag-iisang kalasag. Pagsapit ng umaga, walang pasabing pumasok si Doña Imelda sa silid na may dalang wad na awtoridad ng isang mapagmahal na lola. Sa kanyang likuran ay si Beatrice na nagkukunwaring biktima ng kalupitan. "You are crossing the line, Lorenzo," malamig at matalim na banta ng matanda. "Kung akala mo ay papayagan kitang sakta ng pamilya ko sa loob ng sarili kong pamamahay, nagkakamali ka. Pwede kitang ipakulong ngayon din for attempted murder sa apu ko. We are just trying to cure her, tapos mananakit ka ng taong tumutulong?" Pinigilan ni Leandro ang sariling sumagot pabalik. Alam niyang wala siyang laban sa yaman at impluwensya ng mga ito sa ngayon. Sa halip, palihim niyang ibinulsa ang isang maliit na basang bulak mula sa lapag na nakasip-sip ng ilang patak mula sa kahina-hinalang gamot na tumapon kanina. Bago pa man tuluyang pumasok ang matanda kanina, narinig ni Leandro na kausap nito ang isang tao sa telepo. Numahinang nagtatanong kung handa na ba ang papalit. Nayon, humakbang palapit si Imelda sa paanan ng kama at numiti ng mapang-uyam. "Dahil pagod na pagod ka na sa kapupuyat, Lorenzo, kumuha ako ng bagong mag-aalaga sa asawa mo. Gusto kong makapagpahinga ka." Bumukas ng tuluyan ang pinto. Mula sa madilim na pasilyo, isang tahimik na hakbang ang pumasok sa silid. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Leandro nang masilayan niya ang anino ng isang pamilyar na tao. Ang hugis ng isang estrangerang babae sa gitna ng dilim. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Leandro nang tuluyang humakbang papasok ang babae mula sa anino ng pintuan. Ang manipis na buhok na may hibla ng uban, ang pamilyar na kurba ng kanyang balikat na binaluktot ng hirap sa buhay, at ang mga matang puno ng pag-aalala. Si Pilar, ang kanyang sariling ina. "She is your new assistant, Lorenzo." Pambabasag ni Doña Imelda sa namumuong tensyon, ang tinig ay puno ng pagmamalaki at pagmamaliit. "Nakuha ko siya sa isang ahensya sa murang halaga. Tutal galing din naman siya sa estero. Sanay na siyang maglinis ng mga dumi. Make sure she does her job well." Gusto sanang yakapin ni Leandro ang kanyang ina. Gusto niyang magalit kung bakit ito nandito imbes na nagpapahinga sa ospital kung saan sana'y ginagamot ang sakit nito sa puso. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, isang mabilis ngunit mariing iling ang ibinigay ni Pilar sa kanyang anak. Kailangan nilang magpanggap. Isang maling salita, isang maling galaw, at pareho silang itatapon ni Imelda sa kulungan.
Opo, senyora. Susundin ko po ang lahat ng utos nyo. Nakayukong sagot ni Pilar. Ang boses ay sadyang pinahina upang itago ang panginginig. Nang tuluyang umalis si Imelda at lapatan ng pinto ang kanilang likuran, gumuho ang wad na katatagan ng mag-ina. Mabilis na lumapit si Pilar kay Leandro. Maingat na hinaplos ang mukha ng binata at tahimik na umiyak. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pansin sa anak dahil agad na napako ang kanyang mga mata sa babaeng nakaratay sa kama. Lumapit si Pilar kay Talia. Nakita niya ang namamanghang pasa sa braso nito, ang maputlang labi at ang mga matang dilat na nakatitig sa kisame. Walang pandidiri, walang panghuhusga ng isang mahirap sa isang mayaman. Ang tanging umapaw sa puso ng matanda ay isang wagas at dalisay na awa. Diyos ko! Anong ginawa nila sa'yo, iha? Humihikbing bulong ni Pilar habang maingat na hinahaplos ang buhok ni Talia. Para kay Talia, ang haplos na yon ay isang himala. Sa buong buhay niya, ang mga kamay na dumadampi sa kanya ay laging may hinihinging kapalit na tagumpay o pera. Ngunit ang nanginginig na kamay ng matandang ito ay may dalang kakaibang init. Init ng isang tunay na ina na walang hinihintay na kapalit. Kinahapunan, palihim na nagluto si Pilar sa maliit na kusina ng mga tauhan. Pagbalik niya sa kwarto, ang halimuyak ng luya at pinakuluang sabaw ng manok ay nagbigay ng panibagong buhay sa malamig na silid. May dala siyang isang mangkok ng umuusok na arroz caldo. Kailangan mong kumain ng mainit para lumakas ang katawan mo, anak. Malambing na sabi ni Pilar habang nauupo sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang hinipan ang bawat kutsara ng lugaw upang palamigin ito bago maingat na isinubo sa mga labi ni Talia. Habang nagpapakain, isang mahina at malambing na himig ang lumabas sa mga labi ni Pilar. Inawit niya ang isang lumang oyayi. Isang kanta ng pag-asa at pag-ibig mula sa probinsya na laging kinakanta ng mga ina upang patahanin ang kanilang mga sanggol tuwing umuulan. Hindi na kinaya ni Talia na pigilan ang kanyang emosyon. Ang bawat higop ng mainit na sabaw ay parang gamot na naghihilom sa kanyang sugatang kaluluwa. Ang mga luha niya ay tahimik na naglandas sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa sakit at takot, kundi dahil sa isang kaligayahang na yun lamang niya natikman. Sa wakas, sa gitna ng kanyang pagkaparalisa, pakiramdam niya ay inuwi siya sa isang tunay na tahanan. Nakangiting pinunasan ni Pilar ang mga luha ng dalaga gamit ang kanyang malambot na panyo. Subalit, nang inabot niya ang isang basahan malapit sa mamahaling plorera upang maglinis, natigilan ng matanda. Sa gitna ng mga artipisyal na bulaklak at makakapal na dahon, napansin niya ang isang napakaliit ngunit paulit-ulit na pagkislap ng kulay pulang ilaw. Kumunot ang noo ni Pilar at nilingon ang kanyang anak na abala sa pag-aayos ng kumot sa paanan ni Talia. Dahan-dahan siyang lumapit kay Leandro at hinila ang laylayan ng damit nito upang kunin ang kanyang atensyon. "Anak, may nakatingin sa inyo?" Nanginginig na bulong ni Pilar bago marahang itinuro ang direksyon kung saan nagtatago ang nakakapasong titig ng isang nakatagong kamera. Hindi nagpahalata si Leandro matapos ituro ng kanyang ina ang nakatagong kamera. Sa halip na magpanik o magalit, kalmado siyang naglakad patungo sa isang mataas na sabitan ng damit. Kinuha niya ang kanyang makapal na jacket at sinadyang isampay ito sa isang silya na eksaktong nakaharang sa linya ng paningin ng maliit na lente. Dahil sa simpleng galaw na yon, lumika siya ng isang ligtas na espasyo kung saan hindi sila masisilipan ng mga halimaw na nagbabantay sa kanila. Subalit hindi pa man sila nakakahinga ng maluwag, bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda. Ang kanyang anyo ay nagpapamalas ng kapangyarihan at pagkontrol. Malamig niyang inutusan sina Leandro at Pilar na lumayo sa kama bago siya umupo sa mismong tabi ni Talia. Hinawakan ng matanda ang mukha ng dalaga, isang haplos na walang dalang init kundi purong pananakot. "Tingnan mo ang ginawa mo sa sarili mo, apo," panimula ni Imelda. Ang boses ay pilit na pinalungkot, ngunit mababakas ang matinding pang-aalipusta.
Kinuha kita noong maulila ka. Pinakain, binihisan at binigyan ng pinakamataas na edukasyon gamit ang pera ng mga Villarreal. Tapos ano ang igaganti mo? Ipagpapalit mo ang danggal ng pamilya para sa mga walang kwentang squatter sa Navotas? You are so ungrateful. Ang kawalan mo ng utang na loob ang nagdala sa'yo sa sitwasyong ito. Ito ang parusa ng langit sa pagiging traidor mo. Nagliyab ang kalooban ni Talia. Ang mga salitang yon ay ginamit na ng kanyang lola ng paulit-ulit noong bata pa siya upang kontrolin ang bawat desisyon niya. Ang pamilyar na bigat ng utang na loob ay tila kadenang nakapulupot sa kanyang leeg. Pinipilit siyang maniwala na siya ay isang masamang tao. Nang makontento na sa kanyang pagpapahirap sa isipan ng dalaga, tumayo si Imelda at naglakad palabas ng silid. Nang tuluyang makalayo ang matanda, mabilis na lumapit si Leandro sa kama. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa at ipinakita ang screen kay Talia. Isang recording app ang nakabukas, lihim na nakuha ang bawat salitang binitawan ng malupit na lola. Hayaan mo siyang magsalita ng magsalita. Mariing wika ni Leandro habang iniingatan ng boses. Lahat ng lason na lumalabas sa bibig niya. Gagamitin natin balang araw para ibaon sila sa hukay na sila mismo ang humukay. Upang maibsan ang tensyon at pawiin ang nakakapasong sakit sa mga mata ni Talia, nagpasya si Leandro na paliguan ang dalaga. Tahimik na lumabas si Pilar upang kumuha ng mga malinis na tuwalya. Kumuha si Leandro ng maligamgam na tubig at maingat na inayos ang unan sa ilalim ng leeg ni Talia. Gamit ang kanyang malalaki, ngunit banayad na mga kamay, sinimulan niyang basain at sabunin ang buhok ng dalaga. Sa bawat haplos niya sa anit nito, may kasamang pag-iingat at paggalang. Walang halong pagnanasa, kundi isang purong pagnanais na iparamdam kay Talia na siya ay pinapahalagahan, na siya ay nananatiling isang tao at hindi isang bagay na itinapon na lamang. Pagkatapos banlawan at tuyuin ang buhok, kinuha ni Leandro ang isang suklay at dahan-dahang inayos ang mga hibla nito. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ng dalaga. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Bulong ni Leandro, ang kanyang mainit na hininga ay nagdala ng pambihirang kilabot at kapanatagan sa nanghihinang puso ni Talia. Habang nagpapatuloy ang tahimik na sandaling iyon, biglang umilaw ang screen ng telepono ni Leandro na nakapatong sa mesa. Isang abiso ng bagong mensahe ang lumitaw mula sa isang hindi kilalang email address. Ang maikling mensahe ay naglalaman ng isang nakakagimbal na banta. Alam ko kung sino ka talaga, Navarro. Subalit bago pa man mabaling ang atensyon ni Leandro sa nakakabahalang mensahe, isang kakaibang pakiramdam ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ibinaba niya ang suklay at hinawakan ng malamig na kamay ni Talia upang ayusin ang pagkakalagay nito sa ibabaw ng kumot. Sa mismong sandaling yon, naramdaman niya ang isang banaya at mikroskopikong galaw. Ang dulo ng hiniliit na daliri ni Talia ay dahan-dahang bumaluktot at pilit na dumampi sa gitna ng magaspang na palad ni Leandro. Tumigil ang paghinga ni Leandro nang maramdaman niya ang init mula sa dulo ng hiniliit na daliri ni Talia. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin, tila ba natatakot na guni-guni lamang ang lahat? Ngunit totoo ang kanyang naramdaman. Ang maliit na daliri ng dalaga ay pilit na kumikiskis at bumabaluktot sa ibabaw ng kanyang magaspang na palad. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang mga mata ni Talia na nag-uumapaw sa luha ngunit kumikinang sa bagong pag-asa. Isang matamis at mapait na tagumpay para sa isang taong ibinaon na ng buhay ng kanyang sariling pamilya. Simula ng gabing iyon, nagsimula ang kanilang lihim na laban para sa pagbawi ng katawan ni Talia. Gabi-gabi, habang nakatayo si Pilar sa labas ng pintuan upang magmatyag, matiyagang minamasahe ni Leandro ang mga binti at braso ng dalaga. Ginagamit niya ang mga paraan ng pisikal na therapy na napanood niya noon sa ospital habang binabantayan ang sariling ina.
Ang bawat haplos, pagpisil at pag-uunat niya ay may kasamang panalangin na manumbalik ang sigla ng mga natutulog na ugat. Ang buong silid ay madalas napupuno ng mabigat na tensyon at pambihirang lapit ng kanilang mga katawan. Sa mga pagkakataong labis na nahihirapan at napapagod si Talia sa pagsubok na igalaw ang kanyang kamay, lumalapit si Leandro. Inihilig niya ang kanyang ulo hanggang sa magdikit ang kanilang mga noo. Pinagsasaluhan nila ang bawat maiinit na paghinga, tahimik na nagpapalitan ng lakas habang pabulong siyang nagbibigay ng pampalakas loob. Kaya mo yan. Nandito lang ako. Ilalabas kita rito. Paulit-ulit na panata ng binata. Ang boses ay malalim at nagbibigay ng matibay na sandalan sa wasak na kaluluwa ni Talia. Sa isang pagkakataon matapos ang nakakapagod na pag-ehersisyo, nakahiga si Talia at taimtim na nakatingin kay Leandro na abala sa pag-aayos ng kumot. Buong lakas na itinuon ng dalaga ang kanyang isipan sa kanyang kanang kamay. Namawis ang kanyang noo sa matinding konsentrasyon. Nang mapansin ito ni Leandro, inilapit niya ang kanyang palad. Gamit ang nag-iisang daliri na kanyang naigagalaw, dahan-dahang iginuhit ni Talia ang mga linya sa palad ng binata. S-A-L-A-M-A-T. Isang tahimik, ngunit pinakamakapangyarihang pasasalamat. Kumabog ng mabilis ang dibdib ng binata. Hindi niya napigilan ang pag-apaw ng kanyang damdamin, kaya't yumuko siya at dinampian ng isang matagal at puno ng pagmamahal na halik ang noo ng dalaga. Naramdaman ni Talia ang pambihirang kaligtasan at halaga bilang isang babae, isang damdaming matagal nang ipinagkait sa kanya. Nuit ang kanilang maliit at lihim na paraiso ay biglang nyanig ng isang paparating na panganib. Kinabukasan, isang hindi inaasahang kaganapan ang yumanig sa buong mansyon. Maagang umuwi si Augusto, ang tiyuhin ni Talia, mula sa kanyang biyahe sa ibang bansa. Ayon sa mga bulong-bulungan ng mga katulong na lihim na narinig ni Pilar sa kusina, dumating ang matandang lalaki na balisa at may bitbit na isang makapal na pulang polder. Mahigpit nitong binabantayan ng dokumento at walang sinumang pinapahintulutang humawak, kahit pa si Beatriz. Bago pa man makapag-isip sina Leandro ng susunod nilang hakbang upang alamin ang laman ng pulang polder, isang marahas na pagtulak sa pintuan ang bumasag sa katahimikan ng kwarto ni Talia. Pumasok si Augusto. Ang mukha ay nag-aapoy sa kasakiman at pagmamadali. Wala man lang bakas ng pangunumusta sa pamangking nakaratay. Walang pakundangan niyang inihagis ang isang malamig at puting papel sa ibabaw ng kama, eksakto sa paanan ni Talia. Pirmahan mo to, Lorenzo. Na yun din. Malamig ngunit mariin utos ni Augusto, nakatitig ng tuwid sa mga mata ng pekeng asawa. Isang pirma lang ang kailangan ko, Lorenzo. At kapag ginawa mo yan, titiyakin kong hindi matitigil ang pondo para sa mga gamot at operasyon ng nanay mong naghihingalo. Ang boses ni Augusto ay walang kakagat-kagat, ngunit puno ng lason na kayang pumatay ng pag-asa. Ikinulong niya si Leandro sa isang sitwasyong walang kawala. Ginagamit ang kahinaan ng isang anak upang makuha ang buong kontrol sa kayamanan ng mga Villarreal. Sa ibabaw ng kama, naramdaman ni Talia ang pamilyar na kaba. Kilala niya ang tiyuhin. Wala itong sinasanto kahit pakadugo kapag pera at kapangyarihan na ang pinag-uusapan. Dahan-dahang kinuha ni Leandro ang puting papel. Sa halip na magpakita ng takot, pinanatili niya ang isang kalmadong anyo. Ang kanyang mga mata, na hinasa ng maraming taon sa pagbabasa ng mga komplikadong blueprint at paghahanap ng maliliit na pagkakamali sa mga sukat ng gusali, ay mabilis na nag-scan sa bawat talata ng kontrata. Bakit masyado kayong nagmamadali, sir? Tanong ni Leandro. Ang boses ay mababa ngunit puno ng pang-uuyam. Natatakot ba kayong baka biglang magising ang asawa ko at bawiin ang lahat ng ninanakaw niyo sa kanya? Umikting ang panga ni Augusto. Inayos nito ang mamahaling kurbata at humakbang palapit, nagbabanta. Don't play smart with me, boy.
Isang hamak na tagapag-alaga ka lang na binili namin. Sign the document. Ngayon din. Nakita ni Leandro ang isang malaking kundi man sinadyang pagkakamali sa dokumento. Isang sugnay na naglilipat ng ganap na autoridad kay Augusto lamang nilalaktawan ang pangalan ni Doña Imelda. Kung pipirmahan niya ito, tiyak na mas madaling maipapasa sa mga dummy accounts ang mga ari-arian ni Talia. Hindi niya maaaring hayaang mangyari yon, ngunit kailangan niyang bumili ng oras. Pumuntong hininga si Leandro, umating tila susuko na. Inabot niya ang ballpen na inyabot ni Augusto. Bago niya ilapat ang dulo ng tinta sa papel, bigla siyang umubo ng malakas. "Tubig! Kailangan ko ng tubig!" pagdadahilan niya. Mabilis niyang inabot ang isang basong basag na nakapatong sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Habang umiinom, sinadya niyang pakawalan ng hawak sa salamin. Ang baso ay dumulas mula sa kanyang mga kamay at ang malamig na tubig ay walang awang bumuhos ng direkta sa mismong kontratang hawak ng kanyang kabilang kamay. Ang tinta ng mahahalagang letra ay mabilis na kumalat at ang mismong linya kung saan siya dapat pumirma ay nabasa hanggang sa mapunit. What the hell is wrong with you, you idiot? Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Augusto habang mabilis na inilalayo ang kanyang sarili upang hindi mabasa ang kanyang mamahaling sapatos. "Pasensya na po, sir." Sunod-sunod na paghingi ng paumanhin ni Leandro, nakayuko at umaarting nanginginig sa takot. "Ninerbiyos po kasi ako ng sobra sa mga banta nyo. Hindi ko po sinadya." Habang nagpupuyos sa galit si Augusto at pinagmumura ang binata, palihim na itinaas ni Leandro ang kanyang paningin patungo kay Talia. Sa isang mabilis na pagkakataon, nang makita niyang nakatitig sa kanya ang dalaga, iginawad niya ang isang pilyo at matapang nakindat. Isang pambihirang init ang gumapang sa dibdib ni Talia. Sa kabila ng panganib, nakita niya kung paano nakipaglaro ang isang simpleng lalaki sa isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa kanilang pamilya. Naroon ang paghanga, ang pakiramdam ng pagiging ligtas, at ang isang malalim na kasiyahan na hindi niya maipaliwanag. Si Leandro ang naging kalasag niya sa paraang hindi niya inaasahan. Padabog na kinuha ni Augusto ang sirang papel. "Magpapaprint ako ng bago at kapag bumalik ako rito, Lorenzo, sisiguraduhin kong hindi na makakahinga ang nanay mo kapag nagkamali ka pa." Nang makalabas ang galit na tiyuhin, naiwan ang isang mabigat na katahimikan sa kwarto. Hindi nagtagal ay pumasok si Pilar, bitbit ang mga basahan upang linisin ang nabuhos na tubig sa sahig at sa mesa. Habang nagpupuna si Pilar sa ilalim ng kama, napansin niya ang isang piraso ng nakatuping papel na nahulog mula sa bulsa ni Leandro kanina. Kinuha niya ito. Nang buklatin ng matanda ang papel, nakita niya ang mga nakasulat na letra ng alpabeto, ang mismong kodi na ginagamit ni Leandro at Talia sa pakikipag-usap. Bago pa man maipasok ni Pilar ang papel sa kanyang bulsa upang itago, isang kamay na may mahaba at matulis na kuko ang walang pasabing humablot nito mula sa kanyang likuran. Nanlamig si Pilar. Pumasok pala si Beatriz nang hindi niya namamalayan. Naningkit ang mga mata ng mapanlinlang na pinsan habang sinusuri ang mga letrang nakasulat sa papel. A, B, C... Ano to? Malamig, ngunit nakakakilabot na tanong ni Beatriz. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na nakatingin sa papel kay Pilar at sa walang kibong si Talia. Ang matalim na titig ni Beatriz ay nagpalipat-lipat sa kapirasong papel, kay Pilar na namumutla sa takot, at kay Talia na nananatiling walang kibo sa ibabaw ng kama. Bago pa man makabuo ng teorya ang mapanlinlang na pinsan, mabilis na lumapit si Leandro at hinablot ang papel mula sa mga kamay nito. "Mga kodigo po yan na mga gamot na binili ng nurse bago kami umalis ng ospital, ma'am." Matapang ngunit magalang na pagsisinungaling ni Leandro. "Hindi ko po kasi kabisado ang mga mahihirap na pangalan, kaya isinulat ko na lang ang mga unang letra."
Isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Beatrice. Hindi siya buong-buong naniwala. Ngunit mas marami siyang mahalagang bagay na gustong gawin. Lumabas kayo, malamig na utos ni Beatrice. Nakaturo ang mahabang kuko sa pinto. Gusto kong makausap ng sarilinan ang mahal kong pinsan. Kapag hindi kayo lumabas sa loob ng 3 segundo, ipapatawag ko ang mga gwardiya para kaladkarin kayo mag-ina pabalik sa kalsada. Nagkatinginan sina Leandro at Pilar. Gusto sanang manlaban ni Leandro, ngunit naisip niyang mas ilalagay niya sa panganib si Talia kung mapapalaya siya ngayon sa mansyon. Walang nagawa ang binata, kundi lumabas. Ngunit nanatili siyang nakatayo at nakadikit sa labas ng pintuan, ang bawat pandama ay nakaabang sa anumang mangyayari sa loob. Nang marinig ni Talia ang pagpihit ng kandado mula sa loob, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang gulugod. Naiwan siyang mag-isa kasama ang demonyo. Lumapit si Beatrice sa kama at pinagmasdan ang mukha ni Talia. Unti-unting nawala ang ngiti nito. Napalitan ng isang madilim at seryosong anyo. Yumuko siya hanggang sa magpantay ang kanilang mga mukha. Akala mo ba hindi ko alam, Talia? Pabulong na panunudyo ni Beatrice gamit ang wika ng mga elitista. Alam kong naririnig mo ako. Alam kong gising ka sa loob ng lantang katawan na yan. Walang reaksyon si Talia. Ngunit sa loob ng kanyang isipan ay nagwawala na ang kanyang kaluluwa. You were always so proud, di ba? Ang perpektong arkitekto na gustong iligtas ang mga mahihirap. Akala mo magiging bayani ka kapag ibinuko mo ang mga ninakaw ni Tito Augusto. Patuloy ni Beatrice. Ang boses ay unti-unting lumalakas, puno ng ingit at put. Nung nag-text ka sa akin na may hawak kang ebidensya, tuwang-tuwa si Tito Augusto sa naging plano ko. Oo, Talia. Ako ang nagsuggest na putulin ang kable ng preno ng elevator mo nung umagang yon. Nakakatawa, di ba? Ang taong pinagkatiwalaan mo ang mismong nagtulak sa'yo sa impyerno. Ang bawat salita ay parang asidong ibinubuhos sa bukas na sugat. Kinagat ni Talia ang kanyang dila sa loob ng kanyang isipan. Ang pinsan niyang itinuring niyang tunay na kapatid, ang nagplano ng kanyang kamatayan. Let's see kung hanggang kailan mo kayang magpanggap. Malamig na banta ni Beatrice. Mula sa kanyang bulsa, nilabas ni Beatrice ang isang mahaba at matulis na karayom na ginagamit sa pagbuborda. Itinaas niya ito upang masinagan ng ilaw. Kuminang ang matulis na dulo ng bakal. Dahan-dahan, inilapit ni Beatrice ang karayom patungo sa mismong kanang mata ni Talia. Kurap, Talia. Kapag hindi ka kumurap, ibabaon ko ito sa mata mo, bubulagin kita. Bulong ni Beatrice habang ang dulo ng karayom ay nasa pagitan na lamang ng isang maliit na buhok mula sa kornea ng dalaga. Ito na ang pinakamabigat na laban ni Talia. Isang laban-laban sa sarili niyang kalikasan. Nagmamakaawa ang kanyang katawan na pumikit. Humahapdi na ang kanyang mga mata dahil sa pagkakatitig at sa malapit na panganib. Ngunit binalot niya ang kanyang isipan ng bakal na paninindigan. Hindi ako kukurap. Kapag nalaman niyang gising ako, papatayin niya ako at idadamay niya si Leandro. Nanatiling bukas at walang buhay ang kanyang mga mata, tinatanggap ang panganib na mabulag kaysa sumuko sa kalaban. Sa labas ng kwarto, naramdaman ni Leandro ang masamang kutob na unti-unting sumasakal sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-isip pa. Umatras siya ng ilang hakbang. Bumuelo at ginamit ang kanyang buong balikat upang salpukin ang pinto. Isang marahas na puwersa ang bumasag sa matibay na kahoy. Nasira ang kandado at bumukas ng maluwang ang pintuan. Tumambad, sa paningin ni Leandro, ang karayom na hawak ni Beatrice na halos nakadikit na sa mata ng kanyang asawa. Nagdilim ang paningin ng binata. Sumugod siya na parang isang leon na pinoprotektahan ng kanyang pamilya. Malakas na itinulak si Beatrice palayo sa kama. Nawala ng balanse ang babae at bumagsak sa sahig. Hayop ka! Subukan mong hawakan ulit ang asawa ko at kaluluwa mo ang kukunin ko!
Dumadagundong na banta ni Leandro. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba sa labis na poot. Imbes na matakot, tumawa lamang ng malakas si Beatrice habang nag-aayos ng sarili at dahan-dahang tumatayo. "You're both pathetic," pangungutya nito. Inayos ang gusot sa kanyang mamahaling damit. "Magbantay ka lang dyan, Lorenzo. Wala na rin naman kayong magagawa. Bukas na bukas, kukunin na ni Tito Augusto ang USB na itinago ko sa loob ng art gallery sa kumpanya. At kapag nangyari yon, burado na ang lahat ng ebidensya. Game over!" Tuluyang lumabas si Beatrice. Iniwan ang isang katotohanang magpapabago sa takbo ng kanilang plano. Ang ebiden, siyang matagal nang hinahanap ng lahat, ay nasa art gallery lamang pala ng Villarreal Development. Nang mag-isa na lamang sila, mabilis na lumuhod si Leandro sa gilid ng kama. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang yakapin niya ang ulo ni Talia. Inilapit ito sa kanyang dibdib upang protektahan ang dalaga mula sa mundong patuloy siyang sinasaktan. Sa mismong sandaling, maramdam ni Talia ang mainit at ligtas na yakap ng binata, tuluyan ng bumagsak ang kanyang mga talukap. Mula sa matagal at sa pilitang pagkakadilat, isang perpektong luha ang nakawala at tahimik na pumatak, dumampi sa magaspang na kamay ni Leandro. Ang luha ng isang taong lumaban ng tahimik at nagtagumpay. Bumalatay ang matinding katahimikan sa loob ng kwarto. Tanging ang mabilis na paghinga ni Leandro ang naririnig. Subalit sa gitna ng kapayapang yon, tinipon ni Talia ang huling patak ng kanyang lakas. Ang kanyang mga vocal cords na matagal nang hindi nagagamit ay pilit na gumalaw. Ang kanyang lalamunan ay tila nagkikiskisang mga tuyong dahon. At mula sa kanyang nakabukang mga labi, lumabas ang isang mahina, basag, ngunit napakalinaw na tunog. Lin... Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Leandro. Ang isang pantig na iyon, bagamat mahina at basag, ay mas malakas pa sa anumang sigaw na narinig niya sa buong buhay niya. Nanigas ang buong katawan ng binata. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang tainga sa mga labi ni Talia. Natatakot na baka nililin lang lamang siya ng kanyang sariling pag-asa. Subalit, muling gumalaw ang mga tuyong labi ng dalaga. Leandro... Isang masaganang luha ang umagos mula sa mga mata ni Leandro. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumaas at bumaba dahil sa nag-uumapaw na kaligayahan. Maingat niyang hinawakan ng magkabilang pisingi ni Talia, tila hawak ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Nagtama ang kanilang mga paningin. Wala nang mga salitang kailangan pa upang ipaliwanag ang tagumpay na ito. Pareho nilang alam na ito ang simula ng kanilang pagbangon. "Huwag mong pilitin, Talia. Nandito lang ako." Umiiyak na bulong ni Leandro. Ang kanyang no ay nakadikit sa no ng dalaga. Tinipon ni Talia ang natitirang lakas sa kanyang lalamunan. Bawat salita ay parang bubog na dumadaan sa kanyang mga vocal cords. Ngunit kailangan niyang sabihin ito. Ang USB sa art gallery, modelo ng Navotas. Nahihirapan, ngunit buong tapang na ibinulong ni Talia. Naintindihan agad ni Leandro. Ang ebiden, yang magpapatunay sa mga ninakaw ni Augusto at sa sabwatan ng pamilya, ay nakatago sa loob ng isang arkitektural na modelo na mismong si Talia ang gumawa bago ang aksidente. Kung makukuha ni Augusto ang USB bukas, tuluyan ang mabubura ang lahat ng kasalanan ng mga Villarreal. "Kukunin ko ito ngayong gabi." Matibay na panata ni Leandro, "Pang-ako, Talia. Babalik ako nang may hawak na hustisya para sa'yo." Sa mismong sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Ang kanang kamay ni Talia na matagal nang walang buhay ay dahan-dahang umangat mula sa kumot. Matindi ang panginginig ng bawat daliri niya, tila nakikipaglaban sa matinding bigat ng hangin. Pigil ang hininga na pinagmasdan ni Leandro ang pag-angat ng kamay ng asawa.
hanggang sa maramdaman niya ang malambot at maiinit na daliri nito na dumampi sa kanyang magaspang na pisingi. Marahang pinunasan ni Talia ang luha ng lalaking nagligtas sa kanya sa dilim. Isang gintong sandali na nagpatunaw sa lahat ng sakit at paghihirap. Ang pag-ibig na umusbong sa kanila ay hindi dahil sa karangyaan o magagandang pangako, kundi dahil sila ang naging liwanag ng isa't isa sa gitna ng impyerno. Pagsapit ng hating gabi, nang mabalot na ng mahimbing na tulog ang buong mansyon, palihim na nag-ayos si Leandro. Binalaan niya ang kanyang inang si Pilar na huwag aalis sa tabi ni Talia at magpanggap na walang nangyari kung sakaling may pumasok upang mag-inspeksyon. Ginamit ni Leandro ang kanyang dating kaalaman bilang manggagawa ng Villarreal Development. Alam niya ang mga pasikot-sikot ng malaking gusali, lalo na ang mga lumang lagusan ng bentilasyon na hindi sakop ng mga modernong kamera. Nakasuot ng itim na jacket at sombrero, matagumpay siyang nakapasok sa madilim na gusali nang hindi napapansin ng mga gwardyang nakabantay sa main lobby. Maingat niyang binagtas ang pasilyo patungo sa art gallery na matatagpuan sa ikalawang palapag. Ang silid ay puno ng mga nakadisplay na miniature models ng mga gusaling itinayo ng kumpanya. Gamit ang maliit na ilaw mula sa kanyang telepono, hinanap niya ang modelo ng projektong pabahay sa Navotas. Nang matagpuan niya ito, agad niyang kinapa ang ilalim ng maliit na estruktura. Tama si Talia. May isang lihim na siwang sa ilalim ng kahoy na base. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na itim na USB flash drive. Nakahinga ng maluwag si Leandro. Hawak na niya ang susi upang pabagsakin ang imperyo ng kasinungalingan ng mga Villarreal. Inilagay niya ang USB sa pinakamalalim na bulsa ng kanyang jacket. Akmang tatalikod na siya upang umalis nang biglang mahagip ng kanyang paningin ang isang kakaibang anino na sumilip mula sa likuran ng isang malaking haligi sa labas ng salaming pinto. May isang taong nakatayo roon, tahimik na nagmamasid sa kanya sa gitna ng dilim. Bago pa man siya makasigaw o makatakbo para habulin ang estranghero, isang nakakabining sirena ang biglang umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ang tahimik na gabi ay nabasag ng marahas at paulit-ulit na tunog ng alarma, hudyat ng isang malaking paglabag sa seguridad. Nagpatay-sindi ang mga mapupulang ilaw mula sa kisame na nagbigay ng nakakakilabot na kulay sa paligid. Mabilis na naglakad si Leandro patungo sa pintuan ng gallery, ngunit huli na ang lahat. Narinig niya ang magkakasunod at mabibigat na paglapat ng mga bakal na harang na otomatikong bumagsak upang ikulton ang bawat lagusan ng gusali. Nakulong siya. Sa halip na magpatalo sa kaba, nang marinig ang pagbagsak ng mga bakal na harang, ginamit ni Leandro ang kanyang talas ng isip at kabisado ang bawat sulok ng gusali. Mabilis siyang umakyat patungo sa isang makipot at lumang lagusan ng hangin bago pa man makarating ang mga gwardiya sa art gallery. Ang matatalim na dulo ng kalawangin na bakal ay walang awang humiwas sa kanyang braso habang siya ay gumagapang. Ngunit hindi niya ininda ang hapdi. Bago pa man sumikat ang araw, matagumpay siyang nakalabas at agad na ipinadala ang mga kopya ng laman ng USB sa isang pinagkakatiwalaang pampublikong abogado sa pamamagitan ng isang ligtas at lihim na email. Ang kaligtasan ni Talia ay nakakasana. Kinaumagahan, napuno ng isang mapagkunwaring sigla ang buong mansyon ng mga Villarreal. Ito ang araw ng pinakamalaking pagdiriwang, ang ika-60 anibersaryo ng Villarreal Development. Walang pasabing pumasok si Doña Imelda at Beatrice sa kwarto ni Talia. Bit-bit ang isang mamahaling trahe na nababalot ng kinang at isang kahon ng mga pampaganda. Wala silang pakialam sa nararamdaman ng dalaga. Para sa kanila, si Talia ay isang sikat na manika na kailangang iharap sa media upang magmukha silang isang mapagmahal na pamilya. Walang awang pinahira ni Beatrice ng makapal na koloret ang maputlang mukha ni Talia. Pilit na itinatago ang katotohanan ng kanyang pagdurusa.
Pinigilan ni Talia ang kanyang paghinga at ibinuhos ang lahat ng kanyang pagpipigil sa sarili. Naramdaman na niya ang unti-unting pagbabalik ng lakas sa kanyang mga braso at binti, ngunit kailangan niyang manatiling walang buhay. Kailangan niyang magpanggap na paralisado hanggang sa pinakatamang sandali. Ginanap ang marangyang pagdiriwang sa pinakamalaking bulwagan ng isang sikat na hotel. Punong-puno ng mga elitista, mga negosyanteng nakikislapan ng mga alahas at saganang pagkain na tila isang malaking pista ng mga Diyos habang ang tunay na tagapagmana ay nakakulong sa impyerno. Inirampa si Talia sa kanyang silyang de gulong, inilagay sa pinakagitna ng entablado upang maging isang kaawa-awang dekorasyon na aani ng simpatiya mula sa publiko. Sa isang madilim na sulok ng bulwagan, malayo sa mga kumikinang na ilaw ng kamera, tahimik na nakatayo si Leandro. May nakatagong benda sa kanyang braso na natatakpan ng kanyang murang suit. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang asawa. Nagtama ang kanilang mga paningin. Isang nag-aapoy at walang imik na usapan ang namagitan sa kanila. Ibinaba ni Leandro ang kanyang tingin sa kamay ni Talia na nakapatong sa braso ng silyang de gulong. Doon niya nakita ang isang lihim na mensahe. Ang hintuturo ng dalaga ay palihim at marahang tinatapik ang kahoy, sinusundan ng banayad na ritmo ng oyayi na kinakanta ng kanyang inang si Pilar tuwing gabi. Isang patunay na ang kanyang isip ay kalmado at handa na siya sa napipintong pagputok ng bulkan. Umakyat si Doña Imelda sa entablado, hawak ang mikropono. Sa harap ng buong bansa, pinunasan ng matanda ang kanyang mga peking luha at napakawala ng isang madramang talumpati. Wala nang masasakit pa sa isang lola, kundi ang makitang naghihingalo ang kanyang mahal na apo. Madamdaming pahayag ni Imelda, ang boses ay sadyang pinapanginig upang manlinlang. Ginawa ng aming pamilya ang lahat. Ibinuhos namin ang aming yaman at pagmamahal upang iligtas siya. Ngunit oras na upang unahin ang kanyang kapayapaan at ang kinabukasan ng libu-libong empleyado ng ating kumpanya. Sa labas ng malalaking pintuan ng bulwagan, isang hepe ng pulis, siya ang tahimik na nakatayo kasama ang kanyang mga armadong tauhan. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, nakikinig sa mga earpiece at tila may hinihintay na isang malaking hudyat bago pumasok at guluhin ang pagdiriwang ng mga bilyonaryo. Muling nagsalita si Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay at kasakiman. Ngayong gabi, opisyal nang ibinibigay ng aking apo ang lahat ng kanyang shares upang magbigay daan sa bagong pamunuan. Bago pa man maibikas ng matanda ang pangalan ni Augusto bilang bagong tagapagmana, isang matinis at nakakabinging pagrereklamo ng mikropo, noong biglang bumasag sa mapagkunwaring katahimikan ng bulwagan. Napatakip sa kanilang mga tainga ang mga panauhin nang umalingaw-ngaw ang isang matinis at nakakapasong pagrereklamo mula sa mga speaker ng bulwagan. Nabitin sa ere ang huling idineklara ni Doña Imelda. Sa kalagitnaan ng nakakabinging katahimikan na sumunod, lahat ng paningin ay sabay-sabay na naipako sa gitna ng entablado. Dun, ang malamig at walang buhay na kamay ni Talia ay unti-unting gumapang. Mahigpit nitong kinapitan ang magkabilang hawakan ng kanyang silyang de gulong. Pumuti ang mga buko ng kanyang mga daliri sa tindi ng puwersang inilalabas nito. Nagsimimulang manginig ang buong katawan ni Talia. Dahan-dahan, sa harap ng daan-daang mga matang ng lalaki sa gulat at hindi makapaniwala, inangat niya ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang milyon-milyong karayong na tumutusok sa kanyang mga binti, subalit mas matindi ang apoy ng hustisya na nagliliyab sa kanyang dibdib. Pinilit niyang tumayo ng tuwid. Namutla si Doña Imelda, tila isang bangkay na naubusan ng dugo. Sa di kalayuan, nanigas si Beatrice sa kanyang kinatatayuan. Ang bibig ay nakaawang at ang mga tuhod ay nanghihina sa matinding takot. "Talia, apo ko!" nanginginig na bulong ni Imelda. Pilit itong lumapit at akmang hahawakan ng braso ng dalaga upang pilitin itong umupo pabalik.
nagbabaka sakaling makontrol pa ang sitwasyon. Subalit bago pa man dumampi ang huwad na mga daliri ng matanda, buong lakas at pag-aaklas na hinawi ni Talia ang kamay ng kanyang lola. Tumayo siyang mag-isa, mataas, palaban at hindi nagpapasindak. Ginamit niya ang mismong mga binti na idineklara ng kanyang pamilya bilang paralisado habang buhay. "Stop your acting, Lola," wika ni Talia. Wala na ang basag at mahinang tinig. Ang boses niya ngayon ay kasing talim ng isang espada. Umaalingaw-ngaaw sa bawat sulok ng marang yang pasilidad. "Wala kang pakialam sa akin, at lalong wala kang pakialam sa mga empleyado ng kumpanyang ito." Nagsimulang magbulungan ang mga bilyonaryo, mga mamamahayag at mga politiko. Kinukuha ng mga kamera ang bawat segundo ng nakakagimbal na pagbubunyag. "Ginamit niyo ang utang na loob para ikulong ako," patuloy ni Talia. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa pot habang tinititigan ng matanda. "You fed me, clothed me, and paid for my education just to turn me into your puppet. Pinalabas niyo akong lantang gulay para nakawin ang lahat ng pinaghirapan ko habang buhay pa ako dahil hindi ako pumayag na maging kasabwat sa mga kawalang hiyaan ninyo?" Sumapok ang tensyon sa loob ng bulwagan. Nagwala si Augusto. Umakyat ito sa entablado. Ang mukha ay namumula sa galit, kaba at desperasyon. "Baliw ang babaeng yan!" sigaw ni Augusto sa mikropono. Pilit na nilulunod ang katotohanan. "The accident damaged her brain. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Guards, kunin niyo siya at dalhin sa ospital ngayon din." Mabilis na naglakad ang malalaking gwardiya ng hotel patungo kay Talia. With bago pa man sila makalapit, isang matibay na anino ang tumalon paakyat ng entablado at humarang sa harap ng dalaga. Si Leandro. Ang kanyang malapad na likod ay nagsilbing isang hindi matitibag na pader para sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang mapanganib na babala, handang pumatay at mamatay para sa babaeng nasa kanyang likuran. "Subukan niyong hawakan ang asawa ko at babasagin ko ang mga pagmumukha ninyo isa-isa." Malamig ngunit nag-aapoy na banta ni Leandro. Ang kanyang paninindigan ay sapat na upang mapaatras ang mga gwardiya. Nakatago sa likuran ng binata, naramdaman ni Talia ang pinakadalisay na proteksyon, isang pag-ibig na handang sumagupa sa buong mundo para lamang sa kanya. Nagkagulo ang mga panauhin. Pilit na kinakalma ni Augusto ang lahat, sinasabing isa lamang itong palabas na mag-asawa upang sumira ng reputasyon. Sapat ba ang ipinadalang dokumento ni Leandro upang tuluyang mapabagsak ang kapangyarihan ng mga Villarreal? Bago pa man makatakas si Augusto o makagawa ng panibagong kasinungalingan, biglang namatay ang mga ilaw sa buong entablado. Ang higanteng LED screen sa likuran ay biglang umilaw, naglabas ng isang nakakasilaw na liwanag na kumuha sa atensyon ng lahat. Sa halip na isang video ng pagdiriwang, isang pamilyar at malupit na boses ang pumuno sa tahimik na bulwagan. Ito ang lihim na recording mula sa telpono ni Leandro. "Oo, Talia. Ako ang nagsuggest na putulin ang kable ng preno ng elevator mo noong umagang yon." Ang boses ng demonyo ay patuloy na nag-uumapaw sa buong bulwagan, inilalantad ang bawat detalye ng kasamaan. Nang matapos ang pagamin ni Beatrice mula sa lihim na recording, isang matinding gulo ang sumiklab sa loob ng bulwagan. Ang mga mamamahayag na kanina ay nakikinig sa madramang talumpati ni Imelda ay mabilis na itinutok ang kanilang mga lente sa mga tunay na kriminal ng pamilya Villarreal. Ang sunod-sunod na kislap ng mga kamera ay naging saksi sa tuluyang pagkasira ng pangalan at danggal na pilit nilang pinprotektahan gamit ang kasinungalingan. Mula sa malalaking pintuan ng hotel, mabilis na pumasok ang hepe ng pulisya kasama ang kanyang mga armadong tauhan. Dala nila ang warrant of arrest na naaprubahan matapos matanggap ng pampublikong abogado ang mga ebidensya mula sa ipinadalang USB ni Leandro. Nang makita ni Augusto ang mga pulis,
Pilit itong umatras at naghanap ng lagusan upang tumakas. Subalit mabilis siyang na-corner ng mga awtoridad. Ang malamig na bakal ng posas ay mahigpit na iginapos sa kanyang mga pulso. Nagpupumiglas siya, sumisigaw ng mga pagbabanta gamit ang kanyang yaman at posisyon. Nulit walang nakinig sa isang taong hubad na ang kapangyarihan. Sa kabilang banda, gumuho ang mapagmataas na anyo ni Beatriz. Lumuhod siya sa sahig, humihikbi ng malakas at walang pakundangang itinuro ang kanyang sariling lola at tiyuhin. "Hindi ko kasalanan ito, inutusan lang nila ako." Desperadang sigaw ni Beatriz, ang kanyang mamahaling makeup ay nasisira ng kanyang sariling mga luha. Si Tito Augusto ang nagplano ng lahat, at si Lola Imelda ang nag-utos na ikulong si Talia. "Biktima lang din ako." Tahimik na pinagmasdan ni Talia ang nakakasukang eksena. Ang pamilyang handang pumatay ng sariling kadugo para sa pera ay ngayon nagpapatayan at naglalaglag upang iligtas ang kanilang sariling balat. Isang perpektong anyo ng karma. Sa gitna ng kaguluhan, pilit na pinanatili ni Doña Imelda ang kanyang yuwad na awtoridad. Lumapit siya ng ilang hakbang kay Talia. Ang mga mata ay nanglilisik pa rin sa pagnanais na makontrol ang sitwasyon. "Ginawa ko ito para sa pamilya, Talia." Matigas na pahayag ng matanda, hindi pa rin tinatanggap ang kanyang pagkatalo. "Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo. Kaya ayusin mo ang gulong ito at sabihin mo sa mga pulis na nagkakamali sila." Tiningnan ni Talia ang kanyang lola nang may siksik at nag-aapoy na kapayapaan sa kanyang puso. Wala nang takot, wala nang kaba. Ang kadena ng nakaraan ay tuluyan na niyang pinutol. "Tapos na ang utang na loob ko." Malamig, ngunit malalim na sagot ni Talia. "Lahat na ibinigay ninyo, binayaran ko ng dugo at halos buhay ko. Bayad na ako, Lola. Wala na kayong makukuha sa akin." Hindi na nakasagot ang matanda nang lapitan ito ng 2 pulis upang basahin ang kanyang mga karapatan bago siya imbitahan sa presinto. Ang buong pamilya Villarreal ay inilabas ng bulwagan sa gitna ng matinding kahihiyan, sinundan ng mga nagkakagulong mamamahayag. Nang mawala na ang mga kalaban, biglang nawala ang lahat ng adrenaline na nagpatibay kay Talia. Ang pagod ng kanyang katawan mula sa matagal na pagkakaparalisa at ang bigat ng emosyon ng araw na iyon ay sabay-sabay na naninggil. Unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod. Pikit mata niyang hinintay ang matigas na pagbagsak sa sahig. Subalit, hindi siya umabot sa sahig. 2 malalakas at maiinit na braso ang sumalo sa kanya. Mabilis na binuhat ni Leandro ang kanyang asawa. Ikinulong sa kanyang malapad na dibdib upang protektahan ito mula sa natitirang mga matang mapanghusga sa paligid. Ipinatong ni Talia ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Nalanghap ang pamilyar at ligtas na amoy nito. At tuluyan siyang nagpaubaya sa pagod hanggang sa mabalot ng dilim ang kanyang paningin. Makalipas ang ilang oras, marahan na iminulat ni Talia ang kanyang mga mata. Agad niyang napansin na tila mas magaan at sariwa ang hanging kanyang nilalanghap. Nasa isang maliwanag na silid siya sa ospital, ngunit ibang-iba na ito sa dati niyang kinaroroonan. Wala na ang mabibigat at madidilim na kortina. Malayang pumapasok sa malaking bintana ang banayad na sikat ng araw, nagbibigay ng init at bagong pag-asa sa buong silid. Tahimik at payapa ang paligid, at wala na ang mga kagamitang dating nakapalibot sa kanya. Sa wakas, naramdaman niyang nagsisimula na ang isang bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit nang ilibot niya ang kanyang paningin, napansin niyang tahimik at walang tao sa loob ng kwarto. Walang pilar na nagpapakain ng mainit na sabaw. At higit sa lahat, walang Leandro na nakabantay sa kanyang tabi. Pilit siyang umupo at napansin ang isang pamilyar na papel na nakapatong sa malambot na unan sa kanyang tabi. Kinuha niya ito gamit ang kanyang nag-uumpisang lumakas na mga daliri. Ito ang kanilang marriage certificate. Subalit sa ibabaw nito, may nakapatong na isa pang dokumento. Isang papeles para sa annulment. At sa ibaba nito, naroon ang malinaw na pirma ni Leandro.
nilagdaanan ng binata ang pagpapalaya sa kanya. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Ang nagdaang unos sa buhay ni Talia ay tila isang masamang panaginip na unti-unti nang nililipad ng hangin. Pormal na siyang umupo bilang pinakamataas na pinuno ng Villarreal Development, ngunit hindi niya ipinagpatuloy ang mga maling yapak ng kanyang lola at tiyuhin. Sa halip, inilaan niya ang kanyang posisyon upang itama ang mga ninakaw na karapatan. Ipinag-utos niya ang agarang pagsasaayos ng proyektong pabahay sa Navotas gamit ang matitibay na materyales. Nagtayo siya ng malaking pondo para sa mga naulila at mga biktima ng sabuatan sa kumpanya. Ang imperyong dati ay pinatatakbo ng kasakiman ay unti-unti niyang binigyan ng malinis at makataong budhi. Sa loob ng kanyang tahimik na opisina, malayo sa ingay ng syudad, nakapatong sa kanyang malapad na mesa ang papeles ng annulment. Dahan-dahang inabot ni Talia ang papel at marahang hinaplos ang malinaw na pirma ni Leandro gamit ang kanyang mga daliri na ngayon ay ganap ng malakas. Wala siyang naramdamang galit o pagtatampo nang iwan siya nito sa ospital. Sa halip, isang malalim na pangunawa ang bumalot sa kanyang puso. Nagsimula ang kanilang kasal sa isang malamig na kwarto ng ospital, na buo mula sa pananakot at pang-aabuso ng mga taong gusto siyang patayin. Alam ni Leandro na hindi yon ang tamang pundasyon ng isang tapat na pagsasama. Ayaw ng binata na maging pabuya o utang na loob lamang ang pag-ibig na ibibigay niya rito. Sa pamamagitan ng pag-alis, ibinigay ni Leandro ang pinakamagandang regal, long matatanggap ng isang babaeng matagal na naging sunod-sunuran, ang kalayaan na pumili para sa sarili. Ngumiti si Talia, isang ngiting punong-puno ng pag-asa. Wala na ang gintong hawla. Kalaunan ng hapong iyon, nagmaneho si Talia patungo sa isang maliit at tahimik na bayan sa labas ng syudad. Huminto ang kanyang sasakyan sa tapat ng isang simpleng bahay na gawa sa semento at kahoy, napapaligiran ng mga namumulaklak na gumamela. Bago pa man siya makapasok ng tuluyan, sumalubong na sa kanya ang pamilyar at nakakapawi ng pagod na amoy ng pinakuluang luya, sibuyas at manok. Sa maliit na kusina, masayang naghahanda ng makakain si Pilar. Nang lumingon ang matanda at makita si Talia, mabilis nitong pinunasan ng mga basa at nanginginig na kamay sa kanyang apron. Sinalubong ni Pilar ang dalaga ng isang mahigpit at totoong yakap. Walang mga mamamahayag na nagmamasid. Walang mga kamerang naghihintay ng perpektong anggulo. Naroon lamang ang dalisay na pagmamahal ng isang ina na handang tanggapin siya ng walang hinihinghing kapalit. Naupo si Talia sa maliit na hapagkainan. Pinagmamasda ng pag-uusok ng mainit na arroz caldo na inihain para sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang laban, nakaramdam siya ng tunay, malalim at dalisay na kapayapaan. Habang maingat na humihigop ng mainit na sabaw, isang banayad na pagkatok mula sa hamba ng bukas na pintuan ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Lumingon si Talia at natigilan. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa may pintuan, nakasuot ng simpleng puting polo na nakatupi hanggang siko. Wala na ang maruruming damit pang konstruksyon, at wala rin ang mga mamahaling suit na pilit ipinasuot sa kanya noon. Si Leandro. Ang mga mata nito ay naglalaman ng parehong init at pag-aalaga na siyang nagligtas sa kanya mula sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Huminga ng malalim ang binata, maingat na humakbang papasok, at nagpakawala ng isang pilyo, ngunit punong-puno ng sinseridad na tanong. "Excuse me, miss," panimula ni Leandro. Ang kanyang tinig ay malambing at nagdadala ng himig ng bagong simula. "Pwede bang manligaw?" At mula sa mga labi ng binata, nasilayan ni Talia ang isang nagniningning na ngiti na kaya yang tunawin ang lahat ng natitirang lungkot sa mundo. Hindi kailanman dumalaw si Talia sa malamig na selda kung saan nakakulong si Doña Imelda at Beatrice. Nang tanumin siya ng isang mamamahayag kung napatawad na ba niya ang kanyang pamilya, isang payapang niiti lamang ang kanyang naging sagot.
Hindi niya pinatawad ang kalupitan na ginawa sa kanya, sapagkat may mga kasalanang hindi kailanman mabubura ng simpleng paghingi ng tawad. Subalit pinatawad niya ang kanyang sarili. Pinakawalan niya ang put at galit na matagal na naging lason sa kanyang dibdib. Tuluyan na niyang pinutol ang kadena ng isang maling utang na loob. At sa pag-ibangon niya, natagpuan niya ang tunay na kalayaan. At ang kalayang yon ay umuspong sa isang bagong tahanan. Idinisenyo mismo ni Leandro ang kanilang bagong bahay sa itaas ng isang burol na nakaharap sa dagat. Wala itong madilim na pasilyo o mabibigat na kurtina. Puno ito ng malalaking bintana na nagpapahintulot sa araw na yakapin ang bawat sulok ng silid. Walang mga nakatagong kamera, walang mga lihim, at walang takot. Sa paggising ni Talia tuwing umaga, ang unang nasisilayan niya ay ang maaliwalas na kalangitan at ang mahimbing na mukha ng lalaking nagbigay ng liwanag sa kanyang pinakamadilim na gabi. Nakamit na niya ang perpektong kapayapaan. Mula sa kanyang mga pinagdaanan, isang malinaw na aral ang naiwan sa puso ng bawat nakasaksi sa kanyang kwento. Ang tunay na pamilya ay hindi laging nakadepende sa iisang dugo. Minsan, ang kadugo pa ang magtutulak sa iyo sa bangin. Ang pamilya ay ang mga taong pinipiling hawakan ng iyong kamay kapag hindi mo na kayang itaas ang iyong sarili. Ang pag-ibig, kailanman, ay hindi isang utang na kailangang bayaran ng pighati. Ito ay isang malayang pagpili ng dalawang taong nagpas yang maging kanlungan ng isa't isa. Sa isang dalampasigan na hinahalikan ng ginintuang sinag ng takip silim, muling naglakad si Talia, suot ang isang simpleng puting bestida. Walang mga nagkukumpulang mamamahayag, walang mga bilyonaryong nagpapanggap. Tanging ang malumanay na along ng dagat, iilang malalapit na kaibigan, at ang masayang paghikbi ni Pilar ang nagsilbing saksi sa kanilang tunay na pag-iisang dibdib. Nang dumating ang sandali ng pagpapalitan ng singsing, kinuha ni Leandro ang kamay ni Talia. Subalit bago niya isuot ang gintong singsing, dahan-dahan niyang inilapit ang kamay ng dalaga sa kanyang mga labi. Marahan at punong-puno ng pag-ibig niyang hinalika ng maliit na daliri ni Talia. Ang mismong daliri na unang gumalaw sa loob ng madilim na kwarto. Ang daliri na nagbigay sa kanya ng pag-asa. At ang daliri na nagpatunay na ang pag-ibig nila ay mas matibay pa sa kamatayan. Nadyakap sila sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, sumusumpa sa isang pangakong walang halong kasinungalingan, kundi purong katotohanan at walang hanggang pag-ibig.